Lahat na nakakita sa butong ito ay dapat mamatay. Ngunit direkta ko itong nilunok sa aking tiyan. Inalagaan ito sa loob ng 18 taon. Karugtong ng nakaraang episode. Para sa mga bagong manonood, iminumungkahi na magsimula sa unang episode. Simula na ng kwento. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Liu Zhengyan. Ito ay paggamit ng kapangyarihan para sa personal na paghihiganti. Si Zhu Jianshen, ang walang hiyang Director General. Kung hindi ka sumasang-ayon, maaari kang magreklamo sa akin sa Qingyun sekta. Ngunit kung hindi mo matapos ang misyon sa loob ng 10 araw, maghanda na ang iyong pamilyang Liu na makulong at makumpiska ang lahat ng inyong ari-arian. Alam ng lahat na hindi ito pananakot lamang. Kapag hindi natapos ang misyon, talagang magpapataw ng mabigat na parusa ang Qingyun sekta. Ngunit ang pamilyang Liu ang papatayin ang pinuno ng sangay ng palasyo ng Xuefu. Hindi ba ito isang biro? Ang pinakamalakas sa pamilyang Liu ay si Liu Zhengyan lamang. Unang antas ng foundation building. Ang pinuno ng sangay na iyon ay sinasabing isang eksperto sa ikalawang antas ng foundation building. At ang kalaban ay likas na malupit at brutal. Paano magiging kalaban niya si Liu Zhengyan? Pili na, sabi ni Zhu Jianshen habang nagpapahinga. Sa sandaling iyon, nagtaas si Fang Chen ng isang pirasong papel. Tito, ipaubayan niyo sa akin ang pinuno ng sangay. Sa loob ng 10 araw, may tiwala siyang aabot sa foundation building realm. Kapag nakuha na ang Sunlong Jin na iyon, mas lalo pang tataas ang kanyang lakas. Sapat na ito para harapin ang pinuno ng sangay. Tumingin si Liu Zhengyan sa kanya nang may kasiyahan at tinapik ang kanyang balikat. Ikaw ang mabuting manugang na kinikilala ko. Hindi mo talaga ako binigo. Tumingin siya kay Zhu Jianshen. Isang kasuklam-suklam na tao na tulad mo. Karapat-dapat bang pakasalan ang anak ko? Ang gusto ng pamilyang Liu ay isang taong may dignidad tulad ni Fang Chen. Hindi ka karapat-dapat kahit na magbuhat ng sapatos ni Fang Chen. Umalis ka. Bumalik ka pagkatapos ng 10 araw para kunin ang ulo. Nagalit si Zhu Jianshen. Nagangalit ang mga ngipin. Liu Zhengyan, ikaw ang may gusto nito. Pagkatapos ng 10 araw, kung hindi ko makita ang ulo ng pinuno ng sangay, kukunin ko ang ulo mo. At ikaw, Fang Chen, kapag bumalik kang bigo, tingnan natin kung may mukha ka pang ihaharap kay Liu Ruyan. At umalis ng galit na galit. Kinuyom ni Fang Chen ang kanyang kamao. Napakaigsi ng 10 araw. Sa sandaling iyon, tinapik ni Liu Zhengyan ang kanyang balikat at sinabing, relax lang. Siyempre ako ang papatay sa pinuno ng sangay. Manatili ka lang sa bahay at samahan si Roxu. Lumalabas na pareho lang sila ng iniisip ni Fang Chen. Kahit hindi nagsalita si Fang Chen, tatanggi pa rin siya. At saka, paanong hahayaan ang isang nakababata na gawin ang mapanganib na bagay na ito? Bilang pinuno ng pamilya, siya ay hindi na tinag at pinauwi na ang lahat. Naramdaman ng bawat miyembro ng pamilyang Liu ang krisis. At nagsimulang magsanay ng kanilang mga teknike. Maliban kay Fang Chen, nakaabot na siya sa 8 antas ng Qi refining. Mahihirapan siyang umangat pa sa maikling panahon. Para lumakas, kailangan niya ng teknike. Inilabas niya ang Imperial Grade high-level teknike na iyon. Pixing Giant Ju. Ito ang pinakamataas na antas ng sword technique sa buong lungsod. Napakagaling nito. At ang pinakakailangan niya ngayon ay isang espada. Nang maisip ito, mula sa ilalim ng kama, hinanap niya ang Liji wood na nakuha niya sa auction. Ayon sa Tai Hanshu, ang Liwen Ling Mu ay isang napakahusay na material para sa paggawa ng mga magic weapon. Kahit hindi ka marunong gumawa ng magic weapon, maaari mo itong gawing isang natural na magic weapon. Bumulong si Fang Chen habang kinukuha ang maliit na kutsilyo.
at dahan-dahang inukit ito. Pagkalipas ng kalahating araw, isang maitim at magaspang na kahoy na espada ang hawak ni Fang Chen. Ito ba ay isang magic weapon? Kinamot ni Fang Chen ang kanyang ulo. Sinubukan niyang iwagayway ito sa hangin. Ngunit hindi ito mukhang isang magic weapon tulad ng sabi-sabi. Sabi nila, kapag ginamit ang magic weapon, maglalabas ito ng espesyal na kakayahan. Itong kahoy na espada ay walang anumang reaksyon. Dahil hindi makapaniwala, sinubukan niyang kunin ang espada at bahagyang itusok ang kanyang braso. Ngunit sa sandaling dumikit ito, isang kidlat ang lumabas mula sa espada at tumama sa braso ni Fang Chen. Agad na naparalisa ang kanyang buong katawan. Nanigas ang kanyang mga kamay at paa. Hindi makagalaw ang kanyang katawan. Ilang sandali bago siya nakabawi. Ang kanyang puso ay tinamaan ng kuryente. At walang tigil sa mabilis na pagtibok. Hindi niya mapigilang humingal. Itong kidlat. Sa wakas ay naintindihan na niya kung ano ang isang natural na magic weapon. Dahil sa paulit-ulit na pagtama ng kidlat. Ang liwenling muna ito ay naglalaman ng bakas ng kapangyarihan ng kulog. Kapag tumama sa kalaban, maaari nitong paralisahin ang kanilang katawan. Ito ay isang magandang sandata sa pagpatay. Agad na natanto ni Fang Chen ang kahalagahan nito. At hindi niya maiwasang matuwa. Agad siyang nagsimulang magsanay gamit ang Kixing Jianju. Ang sword technique na ito ay nahahati sa itaas, gitna, at ibabang tatlong antas. Ang unang antas ay Guxing Diankang. Ang ikalawang antas ay Sanxing Zhaoyu. Ang ikatlong antas ay Kixing Xiangbei. Bawat galaw ay mas malakas kaysa sa nauna. Lalo na ang huling galaw. Ang kapangyarihan nitong pumatay sa isang iglap ay kayang putulin kahit ang Suan Iron. At dahil naunawaan na niya ang Star Method, wala siyang naging hadlang sa pagsasanay ng sword technique. Maliban sa huling antas na pinag-isipan niya, ang buong teknike ay walang kahirap-hirap. Pagkatapos ng 3 araw, naperpekto na niya ang sword technique. Kasabay nito, nagsasanay ng espada sa umaga. At hindi rin niya pinabayaan ang Star Method sa gabi. Sa tulong ng Supreme Grade Ki Refining Liquid, matagumpay niyang naabot ang rurok ng 8 antas ng Ki Refining. Kailangan na lang niya ng isang matinding laban para masolidify ang spiritual energy at matagumpay na makabreakthrough sa 9 na antas. Xiao Chen. Xiao Chen. Magandang balita. Binuksan na ang Shenglong Dao ng Guizhou City. Masayang dumating si Liu Roxui para magbalita. Shenglong Dao. Bahagyang nagulat si Fang Chen. Ito ay isang lugar ng pagsubok ng Qingyun sekta na itinayo sa bawat lungsod. Hindi lang siksik sa spiritual energy sa loob. Napakainam din para sa pagsasanay. Ang mas mahalaga ay maaari kang lumaban sa iba't ibang uri ng projection doon. Ang mga projection na ito ay mga henyo mula sa kasaysayan ng Qingyun sekta. Noong kanilang kabataan, ang mga projection ay gagamit ng iba't ibang teknike para ipakita ang kanilang pinakamalakas na estado. Dahil projection lang sila, hindi nila masasaktan ang mga sumusubo. At mapapalakas pa nito ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga sumusubo. Karaniwan, binubuksan ito tuwing 10 taon. Dahil sa nalalapit na paglipol sa mga natitira sa palasyo ng Xuefu. Binuksan ito ng maaga. Pumunta na tayo agad. Hindi ba't praktikal na laban ang pinakakailangan ni Fang Chen ngayon? Ang Shenglong Dao ay isang tour. May isang paikot-ikot na hagdanang bato. Mula sa unang palapag hanggang sa pinakamataas. Marami nang nakatayo sa hagdanan. At mahigpit na nagwawasiwas ng armas sa hangin. Sabi ni Roxu. Xiao Chen. Bawat baitang ng hagdanan ay may isang projection. Tanging sa pagtalo dito, makakaakyat ka sa susunod na baitang. Sabi nila, may gantimpala para sa mga magpapakitang gilas.
Walang pakialam si Fang Chen sa gantimpala. Gusto lang niyang makipaglaban agad. Kaya't agad siyang umakyat sa unang baitang. Ngunit pagkatapak pa lang niya, biglang dumilim at lumitaw siya sa isang malawak at bukas na kapatagan. Isang projection ng 18 taong gulang na binata ang dahan-dahang lumitaw. Li Zijin. Ikalimang antas ng Qi Refining. Humihingi ng gabay. Ang panimula ay ikalimang antas. Tumango si Fang Chen. At agad sumugod. Isang magaang suntok lang at nadurog na ito. Walang kahirap-hirap. Mabilis na umakyat si Fang Chen sa ikalawang baitang. Huang Gaihu. Rurok ng ikalimang antas ng Qi Refining. Humihingi ng gabay. Isang suntok pa rin. Chen Yuanqing. Ika-6 na antas ng Qi Refining. Humihingi ng gabay. Isang suntok pa rin. Yuan Zhongdao. Rurok ng ika-6 na antas ng Qi Refining. Humihingi ng gabay. Halos isang suntok lang bawat isa si Fang Chen. Halos hindi tumitigil ang kanyang mga paa. Para lang siyang naglalakad. Hanggang sa matalo niya ang ika-8 antas ng Qi Refining. Saka lang bumagal ang kanyang mga hakbang. Ngunit nang tumingala siya, hindi niya maiwasang magulat. Ang nasa unahan niya pala ay si Liu Ruyan. Basang-basa siya ng pawis. At buong lakas na sumasaksak sa hangin. Makikita na ang projection ng rurok ng ika-8 antas na ito ay nagbibigay sa kanya ng malaking problema. Normal lang naman. Dahil ang mga projection na ito ay mga henyo ng Qingyun sekta. Ang mga teknike na kanilang sinasanay ay hindi tulad ng sa pamilyang Liu. Na yellow rank, low grade. Kahit na si Liu Ruyan ay nasa ika-9 na antas ng Qi Refining. Kapag nakaharap ang isang nasa rurok ng ika-8 antas, lumalabas ang pagkakaiba sa teknike. Ganito ba kahirap ang rurok ng ika-8 antas? Naisip ni Fang Chen habang umaakyat. Agad na lumitaw sa harap niya ang isang matangkad na dalaga na may walang kapantay na kagandahan. Ha! Hindi ba ito ang dalagang nakalila na nakilala ko sa City Lord's Mansion? Ano nga ulit ang pangalan niyang Xian? Naaalala pa ni Fang Chen na binigyan siya nito ng isang lilang token. Hanggang ngayon ay hindi niya alam kung para saan ang token. Ngunit ang projection sa harap niya ay malinaw na ang nakababatang bersyon ng dalagang nakalila. Ilang taon ang mas bata? Liu Qingxian. Rurok ng ika-8 antas ng Qi Refining. Humihingi ng gabay. Agad siyang bumunot ng isang lilang espada. At nagpakitang gilas ng isang napakagandang sword art. Agad na bumunot ng espada si Fang Chen para sumagot. Kahit na hindi pangkaraniwan ang kanyang sword art, mas nakatataas pa rin ang Qixing Giant Juko. Sa loob lang ng 3 palitan, natabig na niya ang espada nito. Habang naglalaho ang dilim, nagtagumpay si Fang Chen. Nang tumingin siya sa gilid, nakita niyang si Liu Ruyan ay nagtitiis pa rin. At nahihirapan sa laban. Kasunod nito, umakyat si Fang Chen sa ika-9 na baitang. Isang gwapong binata ang lumitaw. Chen Zhengdao. Ika-9 na antas ng Qi Refining. Humihingi ng gabay. Samantala, sa kabilang panig, sa mga ulap sa itaas ng pamilyang Chen, si Liu Qingxian ay nakakunot ang noo. Tito Chen. Sigurado ka bang pinoprotektahan niya talaga ang 3-star Soul Master na iyon? 4 na araw na natin siyang minamanmanan. Maliban sa pagpunta sa mga negosyo ng pamilyang Chen. Para mag-inspeksyon. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa sinumang estranghero. Dahil dito, nagduda na si Chen Zhengdao sa sarili niyang hinala. Masyado lang ba akong mapaghinala? Kinamot niya ang kanyang ilong. Napabuntong hininga si Liu Qingxian. Ang hirap talagang hanapin ang 3-star Soul Master na ito. Biglang tumayo si Liu Qingxian. Medyo gulat na tumingin sa direksyon ng Shenglong Dao. May tumalo sa projection ko sa Shenglong Dao.
Napangiti si Chen Zhengdao. Ano ang ikinagugulat dyan? Projection mo lang iyon noong 18 ka pa. Nagulat si Liu Qingxian. Tinalo ako ng taong ito sa 3 galaw lang. Nagpakita ng pagkagulat si Chen Zhengdao. Kahit ang 18 taong gulang na si Liu Qingxian, ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Nag-isip siya. Baka mali lang ang naramdaman mo. Kahit yung may 9 grade spiritual root sa lungsod, ay nasa ika-7 antas pa lang yata. 3 galaw. Para talunin ka ay napaka-imposible. Ang Shenglong daw ay bukas lang sa mga kabataan. Imposibleng may ganito kalakas na bata. Nag-isip si Liu Qingxian. Siguro nga. Sabi niya nang hindi sigurado. Dahil para sa isang kaedad. Natalunin siya. Ang anak ng Secmaster. Sa 3 galaw lang. Medyo exaggerated. Malamang ay maling akala lang. Ngunit hindi nagtagal. Ang nagmamanman na si Chen Zhengdao ay bigla ring tumayo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat habang nakatingin sa Shenglong Dao. Anong nangyari? Tito Chen, bakit ganyan ang reaksyon mo? Nagulat si Liu Qingxian. Nagpakita ng pagtataka ang mga mata ni Chen Zhengdao. Tinalo rin ang projection ko. 10 galaw lang ang ginamit ng kalaban. Mas nagulat pa si Liu Qingxian kaysa sa kanya. Hindi nga. Noong panahong iyon, tinagurian kang numero 1 henyo sa buong Qingyun sekta. Walang katapat sa iyong henerasyon. Ang 8th grade spiritual root ni Chen Zhengdao ay hindi biro. Idagdag pa ang suporta mula sa Tianji Pavilion. Noong 18 taong gulang siya. Kung hindi man walang katapat sa buong Tianji Pavilion. Walang katapat man lang sa loob ng Qingyun sekta. Kaya't ang pagkatalo ng kanyang projection. Hindi ba't nangangahulugan na? May isang henyo na mas mahusay pa sa kanya. Ang isinilang. Manatili ka rito at magmanman. Pupuntahan ko kung sinong henyo iyon. Iniwan ni Chen Zhengdao si Liu Qingxian at mabilis na pumunta doon. Sasama ako. Napakakaiba ng lugar na ito. Ang Guizhou City. Napanguso si Liu Qingxian. Puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Isang liblib na lugar lang ito. Sige na. May lumitaw na 9 grade spiritual root. Sabihin na nating sinwerte lang ng husto ang Guizhou City. Pero bakit may lumitaw na namang 3-star Soul Master? Hindi pa nahahanap ang Soul Master. May lumitaw na namang walang kapantay na henyo. Anong binabalak ng Guizhou City? Gusto ba nilang umabot sa langit? Mabilis din siyang sumakay sa asul na dambuhalang agila at lumipad. Sa sandaling ito, nakaakyat na si Fang Chen sa ika-10 baitang. Yun Tianzhao. Rurok ng ika-9 na antas ng Qi Refining. Humingi ng gabay. Sa unang palitan pa lang, naramdaman ni Fang Chen ang matinding pressure. Ngunit mas maganda ito. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas. Ginamit pa niya ang lightning attribute ng kahoy na espada. Kahit na ganoon, daan-daang palitan pa rin ang naganap. Bago niya nagawang manalo, tumingin siya sa ika-11 baitang sa itaas. At ang pagod na si Fang Chen ay bumalik na lang. Ang susunod na antas ay foundation building. Nahirapan na siya sa rurok ng ika-9 na antas. Paano pa kaya sa foundation building? Hindi na kailangang pilitin. Kailangan niyang bumalik at magsanay. Habang solid na ang kanyang spiritual energy. Para umabot sa ika-9 na antas ng Qi Refining. Babalik na lang siya para subukan ulit kapag may pagkakataon. Sa kanyang pagbalik, nakita niya si Liu Ruyan ay nakikipaglaban pa rin sa projection ng rurok ng ika-8 antas. Hindi magkatalo. Samantalang si Liu Roxu ay matagumpay na natalo ang ika-5 at rurok ng ika-5 antas. At nakikipaglaban na sa ika-6 na antas. Labis na natuwa si Fang Chen. Hindi na siya inistorbo at umalis na sa Shenglong Dao.
Pagkatapos ay pumunta siya sa pamilyang Chen. Ngayong gabi, makaka-breakthrough na siya sa ikasyam na antas ng key refining. Panahon na para maghanda sa foundation building. At para sa anumang cultivator. Kailangan ng isang bagay. Ang Pifudan. Ito ay isang second grade na spiritual pill. Sa kasalukuyan, tanging ang Soul Master ng Qingyun sekta ang makakagawa nito. Halos hindi ito ibinebenta sa merkado. Kung mayroon man, nasa black market. Bakit ka na parito? Nang makita ang nakabalot na si Fang Chen, agad siyang hinila ni Chen Siling papasok sa kanyang silid. Tumingin sa magandang silid ng babae. Naging hindi comfortable si Fang Chen. Ito ang unang beses niyang makapasok sa silid ng isang babae. Ngunit agad siyang nagising sa sinabi ni Chen Siling. May naghahanap sa akin. Lubhang nabigla si Fang Chen. Mabuti man o masama ang hangarin nila. Hindi niya pwedeng ilantad ang kanyang pagkatao. Dahil masyado pa siyang mahina sa ngayon. Walang background ngunit may kakayahang kinaiinggitan ng lahat. Kapag natuklasan, hindi niya maisip ang kahihinatnan. Kung ganoon, kailangan nating itigil muna ang paggawa ng high-grade key refining liquid. Naisip ni Fang Chen. Ngunit makakaapekto ito sa negosyo ng inyong pamilyang Chen. Nangako siya noon. Napatuloy siyang magsusupply ng high-grade key refining liquid. Nag-aalala si Chen Siling. Huwag mo nang isipin ang negosyo namin. Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Huwag ka nang babalik dito. Nang makita kung gaano siya nag-aalala sa kanya. Nakonsensya si Fang Chen. Ganito na lang. Mayroon ba kayong materyales para sa Pifudan? Gagawa ako ng marami ngayon. Para magamit ito ng pamilyang Chen para makaakit ng customer. Kapag lumipas na ang panganib, saka na lang ulit ako gagawa ng high-grade key refining liquid. Pifudan. Nagulat si Chen Siling. Ngunit ang formula ng pill na ito ay nasa Qingyun sekta lang. Bahagyang umiti si Fang Chen. Ano ang mahirap doon? Hindi nagtagal. Umakyat sa langit ang makapal na usok mula sa alchemy room ng pamilyang Chen. Sina Chen Zhengdao at Liu Qingxian na dumating sa Shenglong Dao ay walang naabutan. Huli na tayo ng isang hakbang. Matagumpay pang ang natalo ng taong ito si Yun Tianzhao. Iyon ang batang bersyon ng aming Chanji Pavilion Master. Napailing si Chen Zhengdao. Nagulat din si Liu Qingxian. Okay lang na matalo kami ni Chen Zhengdao. Pero pati si Yun Tianzhao ay natalo niya. Si Yun Tianzhao ay kasama sa listahan ng 10 pinakamalakas na eksperto sa kontinente. Tinalo siya. Sino ba talagang Diyos ang challenger na ito? Nagtanong-tanong sila. Ngunit wala pa ring nalaman. Biglang napansin ni Liu Qingxian na may kakaibang ulap na namumuo sa itaas ng pamilyang Chen. Tito. Ano iyon? Tumingala si Chen Zhengdao. At nagulat. Iyon ay danxiang. Amoy ng high quality na pill. May gumagawa ng pill sa pamilyang Chen. Pareho silang may naisip na isang tao. 3-star Soul Master. Agad silang sumakay sa dambuhalang agila. At mabilis na lumipad doon. Samantala, si Fang Chen ay inilagay ang 20 piraso ng low-grade Pifudan na ginawa niya. Sa harap ni Chen Siling. Nag-iwan ako ng ilan. Ibenta mo ang mga ito. Tuwang-tuwa si Chen Siling. Mas nakakaakit ang Pifudan kaysa sa high-grade key refining liquid. Dahil maraming tao ang nag-aral ng buong buhay nila. At sa wakas ay umabot sa ikasyam na antas ng key refining. Ngunit nahihirapan dahil walang Pifudan. Ngayon na may isa sa harap nila. Handa silang magbayad ng kahit magkano. Dahil kapag umabot ka sa foundation building, magbabago ng husto ang iyong estado. At mayroong 20 piraso. Kung magbebenta ng isa bawat araw, sapat na ito para mapanatili ang reputasyon ng pamilyang Chen.
Paano ko ibibigay sa iyo ang pera? At ubos na rin ang mga naunang key refining liquid. Dapat ko nang ibigay sa iyo ang pera. Yumuko si Chen Siling para kunin ang pera. Kinaway ni Fang Chen ang kanyang kamay. Hindi ko pa kailangan. Itabi mo na lang muna dyan. Pakiramdam niya ay masyado na siyang nagtagal sa pamilyang Chen. Para maging ligtas. Kaya't nagpaalam na siya. Ngunit si Chen Siling ay masayang masaya. Nakatingin ang kanyang mga mata sa likod ni Fang Chen habang paalis. Mukhang ganito pala siya nagtitiwala sa akin. Hindi nagtagal pagkaalis ni Fang Chen. Lumapag sina Chen Zhengdao at Liu Qingxian sakay ng dambuhalang agila. Hindi na sila nagtago. Direkta silang nagtanong. Nasaan ang 3-star Soul Master? Sumagot ng tapat si Chen Siling. Kararating lang niya. Nakita ni Chen Zhengdao ang pifudan sa tabi niya. Agad siyang lumapit. Kumuha ng isang bote. At inamoy ito. Pifudan. Nanliit ang kanyang mga mata. Napakagandang kalidad. Gawa nga ng isang 3-star Soul Master. Gusto nang mabaliw ni Liu Qingxian. Pumadyak siya at nagsabi. Paano nangyari ito? Kararating lang niya noong umalis tayo. At umalis na naman siya ngayong dumating tayo. Sino ba talaga ang nagmamanman kanino? Dahil sa pagpadyak na iyon. Ang dambuhalang agila sa ilalim ng kanyang paa ay nasaktan at lumingon. At nagpakita ng malalaking. Kawawang mga mata. Kung galit ka, hanapin mo yung 3-star Soul Master. Bakit ako ang pinagdidiskitahan mo? Isa lang akong ibon na napadaan. Tinitingnan ang napakagandang anak ng Sect Master. Na mukhang mababaliw na sa galit. Hindi maiwasan ni Chen Siling nakabahan para kay Fang Chen. Fang Chen. Naway huwag kang matagpuan ng babaeng ito. Kung hindi, bubugbugin ka niya ng husto. Nawalan na rin ng pasensya si Chen Zhengdao. Masasabi lang na malas tayo. Pinalampas natin ang walang kapantay na henyo. Pinalampas din natin ang 3-star Soul Master. Ganito na lang. Ako ang magbabantay dito. Pumunta ka sa Shenglong Dao at magbantay doon. May mahuhuli din tayo. Labis na nagsisisi si Liu Qingxian. Kung nagbantay lang siya dito kanina. Tiyak na mahuhuli niya ang 3-star Soul Master na ito. Kaya't agad siyang sumang-ayon. Sumakay muli ang dalawa sa dambuhalang agila at lumipad sa himpapawid. Iniwan si Chen Siling na puno ng itim na marka sa noo. Nagmamanman sa harap ko ng walang takip-takip. Pagbalik sa Liu Manor. Sinamantala ni Fang Chen ang pagkakataon matapos ang matinding laban. Na naging solid ang spiritual energy sa kanyang katawan. Agad siyang uminom ng isang bote ng Supreme Grade Key Refining Liquid. At nagsimulang umupo at magnilay-nilay. Hindi nagtagal. May naramdaman siyang pagyanig sa kanyang katawan. At isang siksik na spiritual energy ang lumabas sa kanyang bala. Umabot na siya sa 9 na antas ng Key Refining. Nararamdaman ang spiritual energy sa kanyang katawan na higit sa doble ang lakas. May tiwala si Fang Chen na kaya niyang makipaglaban sa projection ng foundation building sa ika-11 na baitang. Nang ilang palitan. Ginoong Fang. Ginoong Fang. Biglang narinig ang mabilis na katok ng mayordomo sa labas ng pinto. Dahan-dahang binuksan ni Fang Chen ang pinto. Tinitingnan ang humihingal na si Mayordomo Zhang. Nagtataka siyang nagsulat. Anong nangyari? Hindi na nakahinga si Mayordomo Zhang. Ang anak ng City Lord. Ang anak na babae ng City Lord. Si Miss Yi Qingsu. Ay dumating. Yi Qingsu. Hindi ba't matalik na kaibigan ni Liu Ruyan iyon? Umalis siya 3 taon na ang nakakaraan para mag-aral. Ngayon bigla siyang dumating sa pamilyang Liu. Dapat ay para hanapin si Liu Ruyan. Sumulat si Fang Chen. Hindi pa ba bumabalik si Liu Ruyan? Nagmamadaling sinabi ni Mayordomo Zhang. Hindi lang si Miss ang hindi pa bumabalik.
Pati na rin ang master at madam. At ang mga miyembro ng angkan ay lumabas para mag-imbestiga tungkol sa palasyo ng Xuefu. Walang tao sa bahay. Kaya't ikaw na lang ang pakiusapang mag-asikaso sa kanya. Kaya pala siya ang hinahanap ni Fang Chen. Medyo nag-aalangan si Fang Chen sa kanyang alaala dahil sa impluwensya ni Liu Ruyan. Wala rin siyang magandang impresyon sa kanya. Tuwing nagkikita sila, malamig ang pakikitungo nito. Hindi kailanman nagpakita ng magandang mukha. Ngunit talagang walang tao sa pamilyang Liu. Kaya't wala siyang pagpipilian kundi pumunta sa bulwagan. Si Ye Qingsu ay nakasuot ng puting sutla na damit. May mga gintong paru-paro na nakaburda sa maluluwag na manggas. Ang kanyang itim na mahabang buhok ay malambot na nakalugay sa kanyang likuran. Ang kanyang payat na katawan sa ilalim ng malambot na damit ay nagpapakita rin ng isang nakakaakit na hugis. Ang kanyang maputi at mamula-mulang mukha ay malamig at marangal. Nang makita si Fang Chen na paparating, nagpakita siya ng pagtataka. Dahil bihira niyang makita si Fang Chen. At 3 taon na siyang wala. Medyo nagbago na ang hitsura ni Fang Chen. Nagsimula siyang magsulat. Nang makita siyang nagsusulat, napagtanto ni Ye Qingsu. Huwag ka nang magsulat. Ikaw si Fang Chen. Yung pipi. Kahit bihira silang magkita, ang pangalang Fang Chen ay narinig na niya ng maraming beses. Halos tuwing magkikita sila, si Liu Ruyan ay nagrereklamo tungkol kay Fang Chen. Nagrereklamo na pipi siya. Nagrereklamo na wala siyang spiritual root. Nagrereklamo na makapal ang mukha niya at gusto siyang pakasalan. Halos mamagana ang tainga ni Ye Qingsu. Para sa taong hindi pa niya nakakasalamuha. Nagkaroon na siya ng masamang impresyon. Mabilis na sumulat si Fang Chen. Si Liu Ruyan ay nasa Shenglong Dao. Si Tito at Tita Liu ay abala rin sa labas. Magpapakuha ako ng tsaa para sa iyo. Wala si Liu Ruyan sa bahay. Tumayo si Ye Qingsu na dismayado. Huwag ka nang mag-abala. Kapag bumalik si Liu Ruyan, sabihin mo sa kanya na hanapin ako sa City Lord's Mansion. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa kanya. Tumango si Fang Chen. Bahagyang nakahinga ng maluwag. Hindi niya rin alam kung paano siya aasikasuhin. Ang matalik na kaibigan ni Liu Ruyan. Masyadong malamig o masyadong masigla ay parang hindi tama. Sa sandaling iyon, biglang tumakbo pabalik si Mayordomo Zhang na natataranta. May hiwa sa kanyang noo na dumudugo. Ginoong Fang. Masama ito. Pinasok ng pinuno ng pamilyang Qin at ng kanyang mga tauhan ang ating bahay. Sinasaktan ang sinumang makita. At kinukuha ang anumang makita. Tignan mo na agad. Ano? Nagulat si Fang Chen. Ang pagdating ng pinuno ng pamilyang Qin ay walang duda para singilin ang utang ni Liu Zhengyan na 300,000 pilak. Ngunit kung pera lang ang gusto niya, bakit kailangan niyang manakit ng tao? Kinuha niya ang kahoy na espada sa mesa at yumuko kay Ye Qingsu. At agad na tumakbo sa harap na patio. Yumeling si Ye Qingsu. Tama nga ang sinabi ni Liu Ruyan. Hindi lang pipi ang Fang Chen na ito. Isa rin siyang tanga. Walang kaalam-alam. Dumating ang pamilyang Qin kasama ang buong angkan. Ano ang magagawa ng isang taong walang cultivation na sumugod doon? Magpapakamatay ba? Ang dapat gawin ngayon ay ipaalam agad sa mga miyembro ng pamilyang Liu na bumalik. O kung mas matalino siya, pwede siyang humingi ng tulong sa akin. Napabuntong hininga siya at kumilos. Sige na nga. Dahil nandito na ako. Tutulungan ko na lang si Liu Ruyan. Sa harap na patio, ang batang master ng pamilyang Qin ay inagaw mula sa isang matandang yaya. Ang isang 3 taong gulang na bata ng pamilyang Liu. Hindi pinansin ang kanyang takot at iyak. Binitbit siya ng patiwarik sa isang paa.
Sinabi niya ng may pandidiri. Pare-pareho lang ang mga anak ng pamilyang Liu. Nakakainis tingnan. At basta na lang siyang itinapon sa isang sulok, kung saan nagpapakulo ng tubig ang mga katulong. Sumigaw sa takot ang matandang yaya at mga katulong. At tumakbo para saluhin siya. Ngunit dahil sa layo, huli na ang lahat. Sakto namang nakita ni Fang Chen ang eksenang ito pagdating niya. At agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan. Tumalon siya. At mabilis na tumakbo. Nang makitang huli na, inihagis niya ang kahoy na espada sa kanyang kamay. Tumpak na tumusok ang espada sa hood ng damit ng bata. Dinala ang bata. Kasama ang damit. Palayo. At nailayo sa kumukulong tubig sa ibaba. Tumakbo siya para tingnan. At nang makumpirmang ayos lang ang bata, binunot niya ang espada. At malamig na nagsulat sa batang master ng pamilyang Qin. Pati bata hindi mo pinalampas. Lahat ba sa pamilyang Qin ay mga hayop? Mukhang alam din niyang muntik na siyang makapatay. Kinabahan ng kaunti ang batang master ng pamilyang Qin. Ngunit nang makilala si Fang Chen, lalo siyang nagalit. Ikaw pala. Ilang beses mo nang pinahiya ang tatay ko. Ikaw ang hinahanap ko ngayon. Lumapit kayong lahat. Agad na lumapit ang ilang miyembro ng pamilyang Qin. Si Ye Qingsui na dumating sa harap na patio ay gustong pigilan ang karahasan ng pamilyang Qin. Ngunit nang makita ang paghagis ni Fang Chen ng espada kanina, hindi niya maiwasang mamangha. Nagkataon lang ba ang paghagis na iyon? Tanong niya nang hindi sigurado. Mula sa ganoong kalayo, na matusok ng walang pinsala ang hood ng damit ng isang nahuhulog na bata. Nang hindi nasasaktan kahit isang buhok ng bata, ay isang bagay na magagawa lamang ng isang dalubhasa sa espada. Ngunit si Fang Chen ay isang taong walang cultivation. Nagkamali ba ako ng pagkakilala kay Fang Chen? Gusto sana niyang magpakita ngunit umatras siya. Nagtago sa likod ng pinto at tahimik na pinagmasdan si Fang Chen. Master, kaya ko nang mag-isa ang basurang ito. Isang binata mula sa pamilyang Qin na nasa ikatlong antas ng Qi Refining ay iwinasiwas ang kanyang malaking kutsilyo at sumugod ng sumisigaw. Dahan-dahan. Paalala ng batang master ng pamilyang Qin. Ngunit huli na. Gumawa ng longe si Fang Chen at sumuntok sa tiyan ng lalaki. Agad na nabali ang ilang tadyang nito. Nagulat si Ye Qingsui na nagtatago sa likod ng pinto. Hindi ba sinabi ni Liu Ruyan na wala siyang spiritual root? Ano yung suntok niya kanina? Mas lalo siyang nagulat. Sa sinabi ng pinuno ng pamilyang Qin. Kinagat ka ba ng asno? Tinalo niya si Ludeng. Ang kanyang cultivation ay hindi bababa sa ika-6 na antas ng Qi Refining. Sabay-sabay kayong sumugod. Ilang miyembro ng pamilyang Qin ang sumugod. May mga nasa ika-5 antas ng Qi Refining. At mayroon ding nasa ika-6 na antas. Ngunit dahil sa kanilang dami, hindi sila nakalamang. Agad silang pinatumba lahat ni Fang Chen. Bawat isa ay may iba't ibang antas ng pinsala. At nakahandusay sa sahig na umiiyak sa sakit. Nagulat ang batang master ng pamilyang Qin. Nag-breakthrough ka na naman. Malamig na nagsulat si Fang Chen. Subukan mo para malaman mo. Tumalon siya. At sumuntok muli sa kanyang mukha. Natakot ang batang master ng pamilyang Qin. Hindi ako natatakot sa iyo. Naglabas siya. Nang lakas ng ika-7 antas ng Qi Refining. At ang kanyang dalawang kamao ay parang dalawang dragon na lumabas sa dagat at sumuntok. Ngunit nang magdikit, naramdaman ng batang master ng pamilyang Qin ang isang napakalakas na puwersa na bumangga sa kanya. Walang duda. Tinamaan siya ng isang suntok at tumalsik. Bastos. Si Qin Changsheng na naghahanap ng mga bagay sa ibang lugar ay dumating sa tamang oras at sinalo ang kanyang anak. Sinaktan mo pa ang anak ko.
Nakita niyang puno ng dugo ang bibig ng kanyang anak. Nag-apoy sa galit ang pinuno ng pamilyang Qin. Malamig na nagsulat si Fang Chen. Nanira at nagnakaw sa pamilyang Liu. Tapos magagalit ka kung may mananakit sa anak mo. Talagang wala ka pa ring kahihiyan. Matuwid na sinabi ni Qin Changsheng. Magbayad ng utang ay batas ng langit. Malapit nang makumpiska ang pamilyang Liu ninyo. Kaya't kinukuha ko lang ang ilang ari-arian para mabawi ang utang. Anong mali doon? Walang imik si Fang Chen. Naglabas ng 300. 000 pilak at inihagis sa sahig. Nagsulat siya. Nandito ang pera. Babayaran ko para sa pamilyang Liu. Ngunit dahil sa pananakit ninyo sa pamilyang Liu, walang sinuman sa inyo ang makakaalis ng maayos. Nang makita ang pera, nakahinga ng maluwag si Qin Changsheng. Ngunit sa sinabi ni Fang Chen, napatawa siya. Sino ka sa akala mo? Ang pamilyang Qin ko ay maaaring dumating at umalis kung kailan namin gusto. Kailan namin gusto? Ano ang magagawa mo? At kinuha niya ang pera at kumaway. Alis. Ang mga miyembro ng pamilyang Qin ay umalis ng sama-sama. Walang ekspresyon si Fang Chen. Kinuha ang kahoy na espada at sumugod sa gitna ng mga miyembro ng pamilyang Qin. Nakitang mag-isa lang siya. Ngunit naglakas loob na labanan ang maraming miyembro ng pamilyang Qin. Nagalit si Qin Changsheng. Hindi niya talaga nirerespeto ang pamilyang Qin. Sabay-sabay kayong sumugod. Kahit elepante takot sa isang grupo ng langgam. Paano pa kaya ang isang Fang Chen lang? Kayang-kaya siyang lunurin ng pamilyang Qin sa dura. At malunod siya. Walang takot si Fang Chen. Agad na iwinasiwas ang kahoy na espada. Guxing Dayan Kang. San Xing Zhao Yu. Bawat espada ay mas malakas kaysa sa nauna. Kahit nakahoy na espada at hindi matalim. Nag-iwan pa rin ito ng mga linya ng dugo. Ah! Isang sunod-sunod na sigaw ang narinig mula sa mga miyembro ng pamilyang Qin. At umalinggaw sa buong patio. Si Fang Chen ay parang tigre sa gitna ng mga tupa. Isang saksak. Isang tao. Sa loob lamang ng ilang sandali. Kalahati na ng mga miyembro ng pamilyang Qin ang bumagsak. Nagulat at nagalit si Qin Changsheng. Hayop ka. Hindi kita patatawarin. Naglabas siya ng lakas ng rurok ng ikawalong antas ng Qi Refining. At mabilis na sumugod sa gitna ng kanyang mga tauhan. Hawak ang isang bakal na espada at sumaksak ng malakas. Ngunit sa isang sagupaan lang. Tinabig ni Fang Chen ang kanyang bakal na espada. At hiniwa ang kanyang dibdib. Agad na bumulwak ang dugo. Nasugatan ang pinuno. Takbo. Takbo. Nataranta ang mga miyembro ng pamilyang Qin. At binuhat si Qin Changsheng at tumakbo. Hinabol sila ni Fang Chen. Hanggang sa makalabas sila ng Liu Manor. At siniguradong walang miyembro ng pamilyang Qin na hindi nasugatan. Nakitang ganito kaawa-awa ang kanyang mga tauhan. Halos himatayin sa galit si Qin Changsheng. Fang Chen. Maghintay ka lang. Hintayin mo ang aking lolo. Isang one-star soul master ng pamilyang Qin. Malapit na siyang bumalik. Iyon na ang iyong katapusan. Isang tunay na soul master ay itinuturing na mataas na tao sa anumang lungsod. Kahit na ang City Lord ng Guzu City. Kapag nakita ang isang one-star soul master, ay kailangan ding yumuko. Kung magagalit siya, tiyak na magbabago ang lahat. At dadanak ang dugo. One-star soul master. Hinayaan lang siya ni Fang Chen na umalis. Pagbalik sa patio, inutusan niya ang mga katulong at hardinero na linisin ang gulo. Ang mga dating mababa ang tingin kay Fang Chen ay ngayon ay puno ng paggalang at takot. At sumunod ng walang reklamo. Sa laban na ito, nilabanan ni Fang Chen ang buong pamilyang Qin ng mag-isa. Anong klaseng kapangyarihan ito? Anong klaseng henyo ito?
Si King Sui na nagtatago sa likod ng pinto ay lumabas din na may nagniningning na mga mata na parang nakatuklas ng isang kayamanan. Namangha siyang sinabi, "Ginoong Fang, talagang nagtatago ka ng iyong lakas." Ipinakita lang ni Fang Chen ang lakas ng ikawalong antas ng ki refining kanina. At hindi pa niya ginamit ang pinakamalakas na galaw ng kanyang sword art. Hindi pa niya ginamit ang buong lakas. Kalmado siyang nagsulat. "Salamat sa papuri. Kailangan ko pang maglinis. Hindi kita maaasikaso. Missy, gawin mo ang gusto mo." At tumulong na rin siyang maglinis. Medyo hindi natuwa si King Su. Siya, ang anak ng City Lord, ay kinakausap siya. Pero parang wala siyang pakialam. Baka naman yumabang na siya dahil may kaunti siyang kakayahan. Naisip niyang kailangan niyang turuan si Fang Chen kung ano ang pagpapakumbaba at pagiging low-key. "Ginoong Fang, nakikita kong may kakulangan ang iyong sword technique. Nagkataong nag-aral ako sa isang dalubhasa sa espada. Maaari kitang turuan." "Turuan ako." Nag-isip sandali si Fang Chen. At masayang pumayag. Ang talento ni King Su ay hindi mas mababa kay Liu Ruyan. At nag-aral pa siya sa labas. Dapat ay napakalakas niya. Isa siyang karapat-dapat na kalaban para sa isang seryosong laban. Binunot niya ang kanyang kahoy na espada. At gumawa ng kilos na paanyaya. Lihim na natuwa si King Su. "Bastos, tingnan mo kung paano kita tuturuan." Agad siyang bumunot ng isang magaang espada. At nagpakitang gilas ng isang napakagandang sword art. At ipinakita rin ang lakas ng ikasyam na antas ng ki refining. Agad na naging seryoso si Fang Chen. Hindi nag-atubiling itago ang kanyang lakas. Agad din siyang naglabas ng lakas ng ikasyam na antas ng ki refining. At walang pag-aalin lang ang ginamit ang kanyang pinakamalakas na espada. Kixing Siang Bei. Nagdikit ang dalawang espada. Agad na naramdaman ni King Sui ang isang napakalakas na sword move. Ang espada sa kanyang kamay ay biglang tumalsik. Madaling nalampasan ng talim ng espada ni Fang Chen ang kanyang depensa sa dibdib. At tumutok sa kanyang lalamunan. Natigilan si Fang Chen. Ganoon lang. Natulala rin si King Su. "Natalo ako sa isang galaw." "Sa isang galaw lang?" "Teka. Hindi pa ako handa kanina. Ulitin natin." Nahihiyang sinabi ni King Su. Pakiramdam niya ay imposible siyang matalo ng ganito kabilis. At ganito kadali. Ang kanyang talento ay hindi mas mababa kay Liu Ruyan. At pagkatapos ng 3 taong pag-aaral, tinalo siya sa isang galaw ng pipi ng pamilyang Liu. Walang maniniwala kung sasabihin niya ito. Malamang ay naging pabaya lang siya. Kaya't natalo siya ni Fang Chen. Agad na tumango si Fang Chen. Naisip din niya na masyadong mabilis matalo si King Su. Parang mas mahina pa kaysa sa rurok ng ikawalong antas ng projection na si Liu Qingxian. Baka hindi lang niya ginamit ang buong lakas niya. Nais ni King Su na bumawi. Kaya't nag-focus siya ng husto. "Mag-ingat ka." Chasing Stars Sword Art. Umikot ang kanyang pulso at ang kanyang sword art ay nakakasilaw. Higit sa doble ang lakas kumpara kanina. Buong lakas na si Fang Chen. Ginamit ang Kixing Siang Bei. Nagdikit ang dalawang espada. At narinig muli ang pamilyar na tunog. Hindi na naman nahawakan ni King Sui ang kanyang espada. Tumalsik ang espada. At ang kahoy na espada ay tumutok sa ilalim ng kanyang lalamunan. Ang mukha ni King Su ay namula ng husto. Isang galaw. Isang galaw na naman. Kung kanina ay masasabi niyang pabaya siya. Hindi na ngayon. Di ba? Malinaw ang resulta. Mas malakas si Fang Chen kaysa sa kanya. Nang maisip niyang mayabang pa siyang nagsabing tuturuan siya. Lalo siyang namula. At gusto na lang magtago sa isang butas. Isang talunang hipon.
Ang gustong magturo sa isang dalubhasa sa espada na mas magaling pa sa kanya. Diyos ko! Nakakahiya. Unti-unting naintindihan ni Fang Chen na ito na ang tunay na lakas ni Ekingsu. Naramdaman din niya ang kahihiyan ni Ekingsu. Itinago niya ang espada at nagsulat. Lalaki ako. Mas malakas. Kaya hindi bilang ang laban na ito. At tahimik siyang bumalik para tulungan ang mga katulong na maglinis. Nang marinig ang palusot na ginawa ni Fang Chen para sa kanya, hindi inaasahang nagulat si Ekingsu. Nang maalala niya si Fang Chen, na walang pag-aalinlangang sumagip sa bata ng pamilyang Liu. Habang tinitingnan ang kanyang likod, lalo niyang naramdaman na iba siya sa deskripsyon ni Liu Ruyan. Mabait at maalalahanin pala siyang tao. Bakit laging masama ang sinasabi ni Liu Ruyan tungkol sa kanya? Nagbago ng 180 degrees ang impresyon niya kay Fang Chen. Ang tunay na Fang Chen ay isang nakatagong dalubhasa. Sa mga kaedad niya, tiyak na isa siya sa pinakamagagaling na henyo sa Guizhou City. At mabuti rin ang kanyang pagkatao. Bigla niyang naalala ang dahilan kung bakit niya hinahanap si Liu Ruyan. At lumiwanag ang kanyang mga mata. Ginoong Fang. Ang mga natitira sa palasyo ng Xuefu ay isang malaking problema. Bumalik ako ngayon para tulungan ang aking ama. Kaya't plano kong bumuo ng isang Yingwei team para harapin ang anumang lumitaw na miyembro ng palasyo ng Xuefu. Gusto mo bang sumali? Nang marinig ito, interesado si Fang Chen para mapatay ang pinuno ng sangay ng palasyo ng Xuefu. Bukod sa lakas, kailangan din malaman ang kilos ng mga miyembro ng palasyo ng Xuefu. Kung hindi, paano niya mahahanap ang pinuno ng sangay? At ang City Lord's Mansion? Siyempre, ay mas mahusay sa pagkolekta ng impormasyon tungkol sa palasyo ng Xuefu kaysa sa isang individual. Nang makitang hindi nagsasalita si Fang Chen, inakala ni Ekingsu na pinag-iisipan niya ang mga benepisyo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pagtatrabahuhin ng libre. Kapag may nagawa kang mabuti, maaari kang pumunta sa library ng aking City Lord's Mansion para pumili ng mga libro. Mga libro. Naging interesado si Fang Chen. Kahit na mayroon na siyang 2 imperial grade na mataas na antas na technique at cultivation method, wala siyang ibang uri ng libro. At ang City Lord's Mansion ay tiyak na may pinakamaraming koleksyon ng libro sa Guizhou City. Tumango siya. CJ. Tuwang-tuwa si Ekingsu. Sinabi niya, ikaw ang unang Yingwei na na-recruit ko. Kaya't tatawagin kitang Yingwei number 1. Ang paglaban sa mga natitira sa palasyo ng Xuefu ay madaling maging target ng kanilang paghihiganti. Kaya't kapag kumikilos ka, isuot mo ang maskarang ito. Naglabas siya ng isang kulay abo na maskara na inihanda na niya. At ibinigay kay Fang Chen. Ang maskara ay nagpapakita lamang ng mga mata, ilong, at bibig. At sa noo ay may nakaukit na numerong 1 na kumakatawan sa Yingwei number 1. At ako lang ang nakakaalam ng pagkakakilanlan mo bilang Yingwei number 1. Hindi ko sasabihin kaninuman. Idinagdag ni Ekingsu. Mas lalong napanatag si Fang Chen. At tinanggap ang maskara at isinuksok sa kanyang damit. Nagsulat siya. Ano ang eksaktong ginagawa ng Yingwei? Sinabi ni Ekingsu. Walang gagawin. Maghintay lang ng impormasyon. Kung may matuklasang miyembro ng palasyo ng Xuefu, isang signal smoke ang itataas sa langit. Dumating ka lang sa tamang oras. Mas maganda ito. Kung kailangan pang magpatrolya, masyadong makakaabala sa pagsasanay. At saka, ang aking Yingwei ay para lamang sa mga henyo. Kung mas mataas ang ranggo, mas malakas, at ikaw ang pinakagusto kong Yingwei. Kasunod si Liu Ruyan. Dahil ikaw ang Yingwei number 1. Ibigay mo sa kanya ang maskara ng Yingwei number 2. Bukas,
Pumunta kayong dalawa sa City Lord's Mansion. Dahil magre-recruit pa ako ng ilang Yingwei. At titipunin ko kayo. Para bigyan kayo ng suporta sa resources. Tumango si Fang Chen. At tinanggap ang maskara ng Yingwei number 2. Matapos nito, masayang umalis si Ikingsu. Pagkaalis niya, sina Liu Ruyan at Liu Ruxu ay bumalik na pagod. At nag-aalalayan sa isa't isa. Fang Chen, kailan ka bumalik? Umupo si Liu Ruyan sa batong mesa. At uminom ng ilang tasa ng tsaa. At hindi nakalimutang pagalitan siya. Ang Shenglong daw ay isang magandang pagkakataon. Hindi mo man lang pinahalagahan. Natigilan si Fang Chen. Paano ko hindi pinahalagahan? Nagsulat siya. Hinamon ko na hanggang sa hindi ko na kaya. Kaya't umalis na ako. Ang susunod na antas ay foundation building. Sa kanyang lakas noon narurok ng 8 antas ng key refining. Mahihirapan siyang umakyat pa. Umismid si Liu Ruyan. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng lumaban kahit mahirap? Hindi rin napigilan ni Liu Ruxu na sumali sa pagsisi. Nga, hindi ba't matagal ding naipit ang kapatid ko sa 8 antas? Ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na pagsasanay, unti-unti siyang lumakas. At sa wakas ay nagtagumpay. Ikaw, sandali ka lang doon. At nawala ka na. Kinamot ni Fang Chen ang kanyang ilong. Posible bang dahil masyado akong malakas? Kaya't mabilis kong natapos ang mga hamon na angkop sa aking antas. Ngunit hindi na kailangang sabihin iyon. Inilabas niya ang maskara ng Yingwei number 2 at ibinigay kay Liu Ruyan. Nagsulat siya. Dumating si Miss Kingsu. At pinabibigay ito sa iyo. Yingwei. Talaga bang bubuin na niya ito? 3 taon na ang nakakaraan. Iyon na ang plano niya. At sinabi pa niyang ako ang gagawin niyang Yingwei number 1. Tuwang-tuwa si Liu Ruyan habang tinitingnan ito. Ngunit nang makita na may nakaukit na 2 sa noo. Natigilan siya. Bakit number 2? Kanino niya ibinigay ang number 1? Mayroon bang mas magaling na henyo sa lungsod kaysa sa akin? Impossible. Paulit-ulit niyang tiningnan ito. At hindi makapaniwala. Nang malaman na makikipagkita siya sa lahat ng Yingwei bukas. Naningkit ang kanyang mga mata. CJ, gusto kong makita. Kung bakit nauna sa akin ang number 1 na iyon. Walang masabi si Fang Chen. Kailangan ba talagang maging ganito ka-competitive? Bumalik siya para magpatuloy sa pagsasanay. Nang makitang paalis na siya, gumalaw ang mga labi ni Liu Ruyan. At nag-atubili. Sa huli, sa pag-udyok ni Liu Ruxu, sinabi niya, Fang Chen, pwede ba akong humiram ng pera sa iyo? Narinig kong may bagong pil ang pamilyang Chen. Na tinatawag na Pifudan. Ginagamit para sa foundation building. 1 piraso lang ang isusubasta bawat araw. Kaya tiyak na magiging mahal ito. Kaya't walang pag-aalinlangang sumulat si Fang Chen. Hindi. Ang diretsong pagtanggi ay nagpainit sa mukha ni Liu Ruyan. Kinagat niya ang kanyang labi. At labis na napahiya. Hindi napigilan ni Liu Ruxu na makiusap. Xiao Chen. Kapatid. Gusto niyang maka-breakthrough bago dumating ang elder ng Qingyun sekta. At umabot sa foundation building. Para hangaan siya ng elder. Tulungan mo na siya. Walang pag-aalinlangan pa rin si Fang Chen. Kinuha ang lahat ng pera sa kanyang bulsa. At nagsulat. Magkano? Pareho silang nanghihiram ng pera. Ngunit ang trato na natanggap nila ay magkaibang-magkaiba. Dahil dito, ang matagumpay na nakahiram ng pera na si Liu Ruyan ay hindi masaya. Ganoon ba kababa ang tingin ni Fang Chen sa kanya? Kumpara kay Liu Ruxu. Dahil sa kanyang pagiging matigas ang ulo.
Inilagay niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang kwelyo. At naglabas ng isang jade pendant na kasing laki ng hinlalaki na may init pa. Kinagat ni Liu Ruyan ang kanyang pulang labi. At ibinigay ito kay Fang Chen. Kunin mo. Hindi ako hihiram ng pera sa iyo ng libre. Nagtatakang tinanggap ito ni Fang Chen. At naramdaman ang init nito. Hindi niya maiwasang tingnan ang dibdib ni Liu Ruyan. At mabilis na umiwas ng tingin. At nagkunwaring walang nangyari. Ano ito? Tinitigan ni Liu Ruyan ang jade pendant. Puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata. Noong ipinanganak ako, may isang dalubhasa na dumaan sa pamilyang Liu. At nakita niyang kahanga-hanga ang aking buto. Kaya't ibinigay niya ito sa akin. Sinabi niyang may nakatagong teknike sa loob. Ngunit hindi pa namin ito nabubuksan. Ngayon, isasangla ko ito sa iyo. Ibalik mo ito sa akin kapag nabayaran na kita. Huwag mo itong iwawala. Narinig na ni Fang Chen ang tungkol dito. Sinasabing 18 taon na ang nakakaraan. Noong ipinanganak si Liu Ruyan, isang bahaghari ang lumitaw sa itaas ng silid panganakan. Isang nakakagulat na pangyayari na nakakuha ng atensyon ng isang dumadaang dalubhasa. Pagkatapos suriin, nalaman niyang pambihira ang talento ni Liu Ruyan. Naisip niyang ito ay tadhana. Kaya't nagbigay siya ng isang kayamanan bilang regalo. Hindi niya akalain na isinangla ito ni Liu Ruyan sa kanya. Nag-isip sandali si Fang Chen at ibinalik ito. Nagsulat siya. Napakahalaga nito sa iyo. Kung mawala ko ito, hindi ko kayang panagutan. Hindi na kailangan ng sangla. Kunin mo na. Ngunit matigas ang ulo ni Liu Ruyan. Hindi ako tumatanggap ng limos. Huwag mong isiping may utang na loob ako sa iyo. Kumuha siya ng 2 milyon mula sa tumpok ng pera. At sinabing, babayaran kita balang araw. At umalis nang nagagalit. Nagtataka si Fang Chen. Ano ang ginawa kong mali sa kanya? Nakatingin si Liu Ruxui sa likod ng kanyang kapatid at napabuntong hininga. Hindi ikaw ang nagkasala sa kanya. Nagsisimula na siyang mag-alala sa iyo. Ito rin ang ikinababahala ni Liu Ruxui. Habang lalong nagiging mahusay si Fang Chen. Magiging ganito pa rin ba ang pagkamuhi ng kanyang kapatid kay Fang Chen? Kung isang araw ay magustuhan niya si Fang Chen, ano ang mangyayari sa kanya? Dahil ang kasunduang kasal na ito ay para talaga sa kanyang kapatid. Nag-iisip ka ng sobra. Ang isang taong tulad niya na sarili lang ang iniisip. Mag-aalala ba sa akin? Umiling si Fang Chen. Habang walang ibang tao. Naglabas siya ng isang batch ng Supreme Grade Key Refining Liquid at ibinigay sa kanya. Gamitin mo ito agad. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Liu Ruxui. Ang mga natitira sa palasyo ng Xuefu ay parang isang bundok na nakadagan sa lahat ng miyembro ng pamilyang Liu. Ang pagpapalakas ng kanilang lakas ay kailangan nila. Matapos ihatid si Liu Ruxui, bumalik din si Fang Chen sa kanyang silid at kinuha ang jade pendant. Pinagmasdan niya ito ng may pagtataka at sinuri ng mabuti. Bukod sa napakagandang kalidad nito, nagawa sa isang dekalidad na jadete. Wala itong kakaiba. Ngunit kung regalo ito ng dalubhasang iyon, imposible na isang ordinaryong jade pendant lang ito. Inilapit niya ito sa apoy ng kandila. At ibinabad sa tubig. Sinubukan ding ibabad sa key refining liquid. Ang mga paraan ng paglutas ng misteryo na narinig niya sa mga kwento ay isa-isa niyang sinubukan. Ngunit walang pagbabago sa jade pendant. Isa lang itong ordinaryong jade pendant. Napabuntong hininga si Fang Chen at isinabit ito sa kanyang dibdib. Kung mawala ang ganito kahalagang bagay, baka saksakin siya ni Liu Ruyan. Bakit kailangan niya ito? Wala namang silbi. At isa pa itong mainit na patatas. Nahiga si Fang Chen sa kama. At marahang tinapik ang kanyang dibdib at bumulong. Ngunit sa marahang pagtapik,
Ang bahagyang puwersa ay tumama sa jade pendant. At isang bahagyang lakas ng kaluluwa ang lumabas mula sa jade pendant. Ang ganitong kahinang lakas ng kaluluwa ay hindi mararamdaman ng isang ordinaryong tao. Ngunit si Fang Chen ay biglang nagulat at tumalon na parang isda. At kinuha ang jade pendant. Puno ng gulat ang kanyang mukha. Lakas ng kaluluwa. Posible bang katulad ito ng Taisel art? Na kailangan ng lakas ng kaluluwa para mabuksan. Nanuyo ang lalamunan ni Fang Chen. At lumunok. Maingat siyang naglabas ng isang hibla ng lakas ng kaluluwa. At ipinasok sa jade pendant. Agad na nag-react ang jade pendant. At naglabas ng isang malakas na berdeng sinag ng liwanag. Itinutok niya ito sa ere. At naging isang nakalutang na teksto. Swan Grade High-Level Movement Technique. Guhong Luiying. Ano? Lubos na nagulat si Fang Chen. Isa pala itong Swan Grade High-Level Technique. At isa itong napakabihirang movement technique. Kumpara sa ibang mga teknike, ang movement technique ay pinakabihira. Walang kahit isang movement technique sa buong Guizhou City. Kahit na yung pinakamababang antas ay wala. Ngunit ang guhong luing na ito ay hindi lang isang movement technique, kundi isang Swan Grade High Level pa. Hindi nagsinungaling ang dalubhasang iyon sa pamilyang Liu. Talagang nag-iwan siya ng isang teknike para kay Liu Ruyan. At napakataas na antas pa. Agad siyang nasabik at sinasaulo ang nilalaman ng teknike. Ngunit nang makita niya ang dulo, nakakita siya ng isang mensahe mula sa dalubhasa. Xiangshan Mountain Fuyun Cave. May mga bagay akong iniwan doon. Sana'y makatulong sa iyo. Natigilan si Fang Chen. Ito ba ang isa pang pagkakataon na iniwan ng dalubhasa para kay Liu Ruyan? Ngunit kung tama ang pagkakaalala ko sa address na ito, hindi ba't ito ang sangay ng palasyo ng Xifu? Nagpakita siya ng pagtataka. CJ, huwag na muna nating isipin iyon. Subukan muna nating sanain ang movement technique na ito. Hindi makapaghintay si Fang Chen. Ang guhong luing ay nahahati sa itaas, gitna, at ibabang tatlong antas. Sa unang antas, maaari kang tumakbo sa ibabaw ng tubig. Umakyat sa mga pader na parang naglalakad sa patag na lupa. Sa ikalawang antas, maaari kang dumaan sa libu-libong dahon at mag-slide ng 100 metro. Sa ikatlong antas, maaari mong gamitin ang spiritual energy bilang pakpak at lumipad sa himpapawid. Habang tinitingnan ang deskripsyon, kumukulo ang dugo ni Fang Chen. Siyempre, malinaw ding nakasaad sa teknike na ito ay Swan Grade High Level. At ang pinakamahirap sanayin na movement technique. Ang unang antas ay nangangailangan ng 1 taon ng masipag na pagsasanay. Kailangan mong maging matyaga. Talaga ba? Agad na sinimulang unawain ni Fang Chen ng mabuti. Ilang sandali pa, hindi niya maiwasang magulat. Mukhang hindi naman ganoon kahirap ang unang antas. Dahil sa paglilinis ng berdeng spiritual light. Hanggang ngayon, lahat ng tinatawag na mahirap na teknike ay hindi mahirap para sa kanya. Isang araw hanggang madaling araw. Sa maliit na silid ni Fang Chen. Sa napakabilis na paraan. Sa pader, bubong, at sahig. Pabalik-balik siyang tumatalon at tumatakbo. Isang hakbang lang ay nakakalayo na siya ng ilang metro. Kung buong lakas, baka mula sa isang dulo ng silid, ay mabangga siya sa kabilang pader. Basang-basa siya ng pawis. Ngunit puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Sa maliit na tagumpay pa lang ay ganito nakabilis. Paano pa kaya kung perpekto na? Hindi ba't magiging kasing gaan siya ng balahibo? At kasing bilis ng hangin? Nararamdaman ang bagong karanasan na dala ng movement technique. Labis na nasisiyahan si Fang Chen.
Gusto pa sana niyang magpatuloy sa pagsasanay. Ngunit kailangan na niyang pumunta sa City Lord's Mansion para makipagkita. Umalis siya sa Liu Manor at pumunta sa harap ng City Lord's Mansion. Naghanap siya ng isang tahimik na eskinita. At isinuot ang number 1 na maskara. Gamit ang kanyang movement technique. Madali niyang naakyat ang 10 metrong taas na pader. Sa kanang patio ng City Lord's Mansion. Siyam na Ingwei ang nakatayo sa patio. Nakatingin si Ye Qingsu sa gate ng patio at bahagyang nakakunot ang noo. Dumating na ang number 2 hanggang number 9 na Ingwei. Tanging si Fang Chen. Ang number 1 na Ingwei. Ang wala pa. Matagal nang hindi nasisiyahan si Liu Ruyan. Ang laki ng ere niya. Pinaghihintay tayong lahat. Akala ba niya ay isa siyang dakilang henyo? Nang marinig ito, nagsimula na ring magbulungan ang 8 Ingwei. Hindi. Si Qingsu. Ang pinakamahusay sa Guizhou City. Sino ang gustong maging mas mababa? Sinubukan silang pakalmahin ni Qingsu. Maghintay lang tayo. Nag-utos na ako ng tao na maghintay sa gate ng mansyon. Kung dumating siya, agad akong aabisuhan ng katulong. Habang nagsasalita, hindi sinasadyang napatingin si Qingsu sa tabi ni Liu Ruyan. At nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil hindi niya alam kung kailan. Sa tabi ni Liu Ruyan, ay may isang taong tahimik na nakatayo. Napansin din ng mga Ingwei ang tingin ni Qingsu. At napatingin din sila. Nang makita nila, lahat sila ay nagulat. Lalo na si Liu Ruyan na malapit sa kanya. Nang lumingon siya, na may biglang lumitaw na parang multo sa tabi niya. Kinabahan siya ng husto. Nang makilala niya ang maskara at ang nakaukit na. Isa dito. Saka lang siya napanatag. Ngunit ang kanyang puso ay mabilis pa ring tumitibo. Kung kalaban ang taong ito, baka patay na siya ngayon. Kailan siya dumating? At paano siya nakalapit ng tahimik? Na hindi man lang niya namalayan. Posible bang mayroon siyang isang misteryosong teknike? Ang pangyayaring ito ay labis na ikinagulat ng ilang Ingwei. At ang mga may balak na hamunin siya ay nawalan ng gana. Kaya pala siya ang number 1 na Ingwei. Ang ganitong malamultong galaw ay mahirap para sa akin na labanan. Hindi maikakaila ang galing ni Qingsu. Nang marinig ang kanilang mga papuri, lalong hindi nasiyahan si Liu Ruyan. At nahiya sa kanyang mahinang pagganap kanina. Tinitingnan ang maskara ni Fang Chen. Para labanan ang mga natitira sa palasyo ng Xuefu. Kailangan ng sapat na lakas. Ang pag-atake ng patago ay hindi laging epektibo. Ang sinabing ito ay sinang-ayunan din ng ilang mas may karanasang Ingwei. Ang pag-atake ng patago ay epektibo kapag tayo ay nasa dilim at ang kalaban ay nasa liwanag. Para magtagumpay sa isang atake. At makamit ang isang tiyak na pagpatay. Ngunit ang mga natitira sa palasyo ng Xuefu ay kumikilos ng patago at mahirap hulaan. Hindi sila magbibigay ng pagkakataon para sa isang patagong pag-atake. Kaya't para labanan ang palasyo ng Xuefu, kailangan ng tunay na lakas. Tiningnan ni Fang Chen ang maskara ni Liu Ruyan. At hindi mapigilang matawa. Kahit sa likod ng maskara, naiisip na niya ang matigas na ekspresyon ni Liu Ruyan ngayon. At dahil may maskara na, hindi na niya kailangang magsulat. At malaya na siyang makapagsalita. Sinong nagsabi sa iyo na ang ginagawa ko ay patagong pag-atake? Umismid si Liu Ruyan. Malalaman natin kung sino ang mas magaling kapag nagkaharap na. Ang ibang Ingwei ay walang kakaibang reaksyon. Nag-aaway lang sila sa salita. Ngunit si Qingsu ay hindi makapaniwala. Nakapagsasalita si Fang Chen. Hindi siya pipi. Sa isang iglap, napuno ng pagtataka si Qingsu tungkol kay Fang Chen. Bakit siya nagpapanggap na pipi? Bakit siya nagpapanggap na walang silbi? Bakit siya nagtitiis sa pamilyang Liu? Dahil sa mga tanong na ito, nawala siya sa kanyang sarili.
Hanggang sa paalalahanan siya ni Liu Ruyan. Missy, bakit mo kami tinawag? Noon lang bumalik sa sarili si Ekingsu. At ngumiti at pumalakpak. Isang bantay. Ang nagdala ng maraming armas at low-grade refining liquid. Mayroong iba't ibang uri ng armas dito. Lahat ay gawa sa Xuan Iron. Parehong matigas at matalim. At ito ay mga low-grade refining liquid. Bawat isa ay maaaring kumuha ng 10 bote. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ng mga Ingwei. Hindi na natin pag-uusapan ang low-grade refining liquid. Ngunit ang mga armas na iyon ay mga dekalidad na armas na ginawa ng City Lord's Mansion. Mas maganda ang kalidad kaysa sa mga gawa ng ordinaryong panday. Tuwang-tuwa si Liu Ruyan. Wala nang gaanong epekto sa kanya ang refining liquid. Ngunit isang magandang espada ang kanyang kailangan. Ang kanyang berdeng espada ay katamtaman lang ang kalidad. Mas mababa kaysa sa mga banal na armas na ito. Tumingin siya sa paligid. At nakita ang isang asul na Xuan Iron na espada. Habang ang iba ay nag-aagawan pa sa refining liquid. Masaya siyang tumakbo doon. Ngunit 2 hakbang pa lang. Isang malakas na hangin ang umihip sa tabi niya. At ang asul na espada na gusto niya ay hawak na ng number 1 na Ingwei. Magandang espada, sabi ni Fang Chen habang tinitimbang ito. Si Liu Ruyan ay nagalit. Ako ang unang nakakita niyan. Hindi lumingon si Fang Chen. Gusto ko rin lahat ng armas dito. Akin ba lahat? Dahil alam niyang wala siyang katuwiran. Kinagat ni Liu Ruyan ang kanyang labi at hindi na nagsalita. Tumingin si Fang Chen. At nakakita ng isang itim na espada. Mas mabigat ito. Ngunit para sa malalakas na galaw ng Kixing Sword Technique. Mas angkop ito. Kaya, isinuksok niya ang itim na espada sa kanyang likuran. At ang asul na espada ay inihagis niya kay Liu Ruyan. Sige na. Sa iyo na. Ngunit kinagat ni Liu Ruyan ang kanyang pulang labi at itinulak ito. Ayoko. Ayoko rin ng mga bagay na ayaw mo. Masama ang kanyang pakiramdam. Kahapon ay binigyan siya ng limos ni Fang Chen. Ngayon naman ay binibigyan siya ng limos ng number 1 na Ingwei na ito. Nakakainis. Pare-pareho ba ang mga lalaki sa Guizhou City? Walang masabi si Fang Chen. Ang paglaban sa mga natitira sa palasyo ng Xuefu ay mapanganib. Baka hindi sapat ang espada mo. Ang paalalang ito ay lalong nagpatigas sa ulo ni Liu Ruyan. Huwag kang makialam. Ang tigas ng ulo. Hindi na siya pinansin ni Fang Chen. At kinuha ang bakal na espada at nagsimulang magsanay. Habang ginagamit niya, lalo siyang nasasanay. Ang tanging problema ay hindi ito isang magic weapon. Hindi tulad ng kahoy na espada, na may sorpresang epekto ng kidlat. Pinili na ng lahat ang kanilang mga armas at refining liquid. At ipinaliwanag ni Ekingsu ang sitwasyon ng mga kalaban. Ayon sa pinakabagong impormasyon na nakuha namin, kahit na nakatakas ang mga natitirang ito sa pag-atake ng Qingyun sekta. Dahil sa kanilang pagmamadali, kulang sila sa iba't ibang resources. Kaya't malamang na pumasok sila sa Guizhou City para magnakaw ng resources. Nang marinig ito, agad na naging alerto ang lahat. Pumasok ang mga natitira sa palasyo ng Xuefu sa Guizhou City. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Ekingsu. Malamang mga hukbo at miyembro lang ang papasok. Ang pinuno ng sangay ay malamang na walang lakas ng loob na sumugal. Noon lang nakahinga ng maluwag ang lahat. Kung kalaban nila ang mga hufa na nasa 9 na antas ng refining. May laban pa sila. Ngunit kung makaharap nila ang pinuno ng sangay na nasa 2 antas ng foundation building. Para na silang nagpakain sa tigre. Matapos ipaliwanag ni Ekingsu ang pinakabagong impormasyon. Sinabi niya, mag-ingat lang kayo sa mga alerto sa lungsod. Pagkasabi niya noon,
Isang paputok ang sumabog sa timog ng lungsod na may matinis na tunog. At umakyat sa langit. At sumabog sa isang malaking pulang usok. Nananatili sa himpapawid. Natigilan si Ikingsu. Natigilan din ang mga Ingwei. At nag-isip kung nagkataon lang ba ito. Nalumitaw ang palasyo ng Xuefu sa mismong pagtitipon nila. Unang nag-react si Fang Chen. Gamit ang kanyang bakal na espada at movement technique. Mabilis siyang lumabas ng patio. Sumunod agad si Liu Ruyan. Kinuha ang kanyang magaang espada at sumunod. Ngunit paglabas niya ng patio ay wala na. Ang anino ni Fang Chen. Kaya't lalo siyang naging mapagkumpitensya. Sa larangan ng digmaan malalaman kung sino ang mas magaling. Ang mga natitirang Ingwei ay napagtanto na. Hindi ito biro. Talagang nagpakita na ang mga miyembro ng palasyo ng Xuefu. Kaya't lahat sila ay tumakbo patungo sa direksyon ng usok. Hindi nag-atubili si Ikingsu. At sumunod din. Mabilis si Fang Chen. At tumatalon sa mga bubong. Na parang ipo-ipo. Sa loob lamang ng kalahating oras. Matagumpay niyang nalakbay ang kalahati ng lungsod. At nakarating sa lugar kung saan sumabog ang usok. Nakatayo sa bubong at tumitingin sa ibaba. Dito ginagawa ang mga armas ng City Lord's Mansion. Nakahandusay sa sahig ang ilang sundalo ng gobyerno. Sila rin ang nagbigay ng babala bago mamatay. Ilang miyembro ng palasyo ng Xuefu. Ang nagmamadaling nagbubuhat ng iba't ibang armas. At mga materyales sa paggawa ng armas. Sigurado si Fang Chen na sila ay mula sa palasyo ng Xuefu. Dahil isa sa mga miyembro ng palasyo ng Xuefu. Ay nakilala niya. Siya ang isa sa tatlong. Na nagtangkang kidnapin si Liu Ruxu sa Lianyun Mountain. Sino riyan? Isa sa mga miyembro ng palasyo ng Xuefu ay napakatalas ng pandama. Bigla siyang tumingala at sumigaw. Siya ay mga 60 taong gulang. May matangos na ilong. At matatalim na mga mata. At may kakaibang aura. Nang marinig ito, ang 4 na iba pang miyembro ng palasyo ng Xuefu ay napansin din si Fang Chen. Ang isa na nakatakas kay Fang Chen noon ay nakilala rin siya. Siya ang pumatay sa 2 nating tauhan. At kasama ang 3 pang miyembro ng palasyo ng Xuefu. Agad silang umakyat sa bubong. Walang salita-salita sa kanilang pagkikita. Agad silang nagsimulang maglaban. Walang pag-aalinlangan si Fang Chen. At habang hindi pa sila nakatatag. Una siyang sumugod. Isang wasiwas ng kanyang itim na espada. At agad na. Hiniwa ang liig ng nakatakas noon. Bumulwak ang dugo at nahulog siya mula sa bubong. Ngunit pagkatapos ng isang saksak, nakaramdam ng panganib si Fang Chen. Sa 3 iba pang miyembro ng palasyo ng Xuefu. Mayroong isang hufa na nasa 9 na antas ng key refining. Nagulat siya at habang sumasaksak si Fang Chen, isang maikling kutsilyo ang sumaksak ng palihim sa kanyang tadyang. Mabuti na lang. Ay kalilipat lang ni Fang Chen sa kanyang movement technique. Tumapak siya sa lupa. At gumawa ng isang backflip. At ang maikling kutsilyo ay dumaan sa kanyang anit. Ang 2 natitirang miyembro ng palasyo ng Xuefu ay parehong nasa 8 antas ng key refining. At ang kanilang mga atake ay napakahusay. Agad silang sumugod mula sa harap at likod na may dalang kutsilyo. Para saksakin si Fang Chen sa air. Nakaramdam ng matinding pressure si Fang Chen. Parehong nasa 8 antas. Ngunit ang mga miyembro ng palasyo ng Xuefu ay mas malakas kaysa sa mga projection sa Shenglong Dao. Bawat atake ay nakamamatay at napakahusay sa pagpatay. Hindi na siya nag-atubili. Umikot ang kanyang pulso. At agad na ginamit ang guksing. Dian Kang. Ang itim na bakal na espada ay gumuhit ng isang arko sa hangin. At ang espada ay tinabig ang 2 malaking kutsilyo at pansamantalang naiwasan ang panganib.